na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos, at sila'y maghahari sa lupa. Tumingin ako muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libu-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang, at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri, at paggalang. At narinig kong umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa dagat, lahat ng mga naroroon. Ibinibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. At sumagot ang apat na nilalang na buhay, Amen. At nagpatira pa ang mga pinuno at nagsamba. Kapatid, ito sa pahayag, kung babasahin natin, karapat dapat pong purihin ng Diyos. Kaya nga po meron pong mga worship song, kaya nga po merong praise and worship song, dahil ito po ay ating parangal sa Diyos. Ito po ay tanda ng ating paggalang at pagdakila sa Diyos. Kaya tayo nagpupuri, kaya tayo nagsasamba sa Diyos, kaya natin inaawit ang mga kanta, kaya tayo pumipikit, kaya tayo nananalangin, kaya tayo nagpapakumbaba, kaya tayo lumuluhod sa Diyos. Ito ay tanda ng ating parangal, paggalang, pagdakila sa ating makapangyarihang Diyos. Dahil ang sabi dito sa pahayag 5 verse 9, ikaw ang karapat dapat na kumuha ng kasulatan. Si Jesus Christ lang po ang karapat dapat na magbukas ng kasulatan. Yung kasulatan na sinasabi na yun yung